Okay mga ate at kuya, so hindi naman lingid sa marami na 'di ba, mga ilang linggo na, nagpaparinig si Senadora Amy. Oh, hindi ko lang nai-ready, eh. Pero, hoy move on na kayo, move on na. Mabilis mag-switch ang prinsesa 'no, kasi gusto ko maiksi lang yung vlog ko. O 'di ba, 2 hours na hindi kayo naiinip, eh. Okay, so aware naman ang lahat na maraming parinig nung mga nakaraang linggo, even last year 'di ba, si Senadora Amy kay Tamba. Kasi parang, "Senadora Amy, pagsabihan mo rin ang kapatid mo, ba't hindi sinasaway ang pinsan niyo? Parang naghahari-harian ang pinsan mo ngayon, eh. Parang siya yung presidente, yung kapatid mo gala ng gala, kaya natatawag na Ferdinand Magellan Jr., eh. Subtle Maui pa rin, 'di magurgur." Okay. So, dati nagparinig si Senadora Amy na nangangarap daw si Tamba, ready ko lang yung video ha. Again po, ang mga vlog ng Principesa laging backed up with visual aids. May mga vlogs na nauna bago ako, okay lang namang malate. Lagi nga minsan ako nauuna. Pero kapag napanood ko sa mainstream at alam kong dapat ko maiparating sa mga Mawinians, dinidiscuss ko. No? Magba-vlog tayo kahit na puyaters na, yes. Kahit na grabe na ang allergy ko, kati-kati na ng balat ko. Dahil sa puya. Yung ba nahalata, nagkakamot ako tuwing nagla-live. Uh, dahil sa asthma ko mga ate at kuya and sa mga allergies ko na nakukuha sa stress. Alright, so bago natin to i-play, tungkol nga po sa usapin kung sino ang hindi Marcos. Teka, tanungin ko kayo, sino ang hindi tunay na Marcos? Si Senadora Amy o si Martin Romualdez? Baka may sumagot ng pwede vote. Pwede vote? Baka pareho kayo hindi Marcos. May mga allegations na ganyan, di ba? Mamaya i-clarify ko kung kaya ng oras, ha? Oh. Okay, ready ko lang. Maraming parinig si Senadora Amy. At one point, pinaringgan niya, nangangarap na maging presidente. Hindi naman kaya. Ngayon, dahil nangangarap na maging presidente, hindi naman kayang gibain si VP Sara, hindi naman kayang matalbugan sa kasakaling tumakbo pareho in 2028. Sari-sari na nahalata naman ng marami yan, even siguro Senadora Amy na napakaraming demolition jobs against VP Sara, character assassination. Thank you so much po, OFW Hero. Ayan, Ate Ira Mamiday, hello. So, yeah, dinudurog si VP Sara hanggang sa pati idadamay pa si VP Sara sa investigation ng ICC. And si PBBM, unfortunately, nakatandem niya si VP Sara para pinababayaan ang ating pangalawang Pangulo. Nasa ng unit team. Pero alam niyo, di ba, na-vlog ko na yan. Kung hindi niyo pa napanood, and since December ko yung vinlog, wala na daw unit team simula pa nung kampanya. Like, bago yung election ng 2022, Mayo yun, di ba? May 9, May 11. Bago yung elections, mga March pa lang, wala na daw unity. Kalungkot, no? May nakaalam na wala talagang unity. May nakahalata na ginamit lang talaga ang kung sino man. Anyway, ganito nga ang nangyayari, pinababayaan lang ni Hello Kitty na si VP Sara durugin ng mga kalaban, and ang dami naman nakakahalata na ang mga character assassination, demolition jobs, and mga paninira kay VP Sara ay galing sa lower house. Sino bang namumuno doon? Now, mukhang hindi pa rin kahit ano-ano, kung ano-ano nang ginawa ni Tambi, also known as Donald Duck, para siya ibumango sa tao, di ba? Nag-raid na ng mga bigasan, humawak na ng itlog sa palengke, nagtakal na ng bigas sa Cebu, at kung ano-ano pa, di ba? Laging visible. You know, the trapo thing. Ate Rica, thank you. Yung trapo na eksena, traditional politician na mga ganap-ganap na dapat pogi points lagi, di ba? Laging photo op, ganun, laging pogi sa picture, ganyan, ngiti-ngiti. Hindi pa rin umubra, si VP Sara pa rin ang mataas sa mga survey. Eto ngayon ang recent ganap, merong PI, People's Initiative, na parang PI na shoot ng inamaze. Piyot ng inamaze. Sabi nga Senadora Amy, yung PI na yan ay minalas-malas agad sa initials pa lang ay talagang mapapamura ka.
Kasi nga po ang People's Initiative, isa sa mga way para mabago ang konstitusyon. Kasi luma na nga yung Cory Constitution or yung 1987 Constitution, hindi na nag-a-apply sa panahon ngayon, hindi rin naman niya na reach yung kanyang goal, di ba? Sabi ko nga sa inyo, kapag may goal, may objective, dapat SMART goal yan. SMART is actually abbreviation ng specific, measurable, attainable, realistic, time-bound. Time-bound, ibig sabihin, ma-attain mo at specific time frame. O, gaano kahaba na yung time frame na iyon? 36 years na yata. 36 years. 1987 to 2007. 2007 to 2017, 20. Ay, 1987 pala. So, 1987, 1997, 10 years. 1997 to 2007, 20 years. 2007 to 2017, 30 years. 2017 hanggang ngayon, 2024, that's 37 years. Hindi pa rin nare-reach yung goal ng konstitusyon. Nabigyan tayo ng mapayapa. Andyan pa ang mga lentek na to the left ni Beyonce. To the left, everything you own in a box to the left. Sabi ni Beyonce. Alam niyo na yan ha. Pag sinabi ko yon, makakaliwa. Andyan pa ang mga makakaliwa. Oh. Also, hindi pa tayo umuunlad. Kasi peace and prosperity dapat yun yung ultimate goal ng constitution na yan. Nag-prosper baga tayo. Developing country pa rin tayo, palugmok pa nga ang buhay. Ang mahal ng bilihin, bumababa ang value ng pera natin, ang laki-laki ng gastusin, ang sweldo hindi tumataas. So dapat nang baguhin. Kaya lang, bakit ang People's Initiative ang nag-i-initiate mga politiko? At dyan nga po magpapa-imbestiga si Senadora Amy. Sana nga po, ayan yung balak ng Senador Amy, magkakaroon yata ng Senate investigation. Ano ang dapat gawin sa mga politiko na di umano ay binigyan ng 20 million, may mga ebidensyang hawak si Senador Amy, and then 20 million na budget para magpapirma. Plus may budget pa na yung 100 pesos hanggang 10,000 sa kanilang mga constituents or sa mga botante sa distrito nila or sa nasasakupan ng mga kongresista na yan, may budget pa para doon sa papipirmahin. At kapag nag-gather yung mga pirma na yan, milyon-milyong pirma malamang, no, ng mga botante sa lahat, every district sa Pilipinas, then ipupush na yung charter change ng lower house at maliligwak ang boto ng joint kineme, 'di ba? Joint voting or something. Oh, ay 24 lang ang senador. Pagsasamahin sila at lalamunin sila ng 315 na kongresista. Pag pinagsama-sama yung boto nila, hindi hiwalay ang botohan Dapat magbotohan ng Senado, tingnan kung kanino mananalo, pabor o hindi, dapat magbotohan din ng lower house ng hiwalay. Aba, pag sinama mo yung 24 sa 310, kahit 24 na senador ang bumoto ng yes, ayaw na, kahit bumoto sila na no, ayaw namin baguhin ang konstitusyon, talo sila ng lower house, 300, baga naman. So, People's Initiative tayo, dapat ang magpapasimula noon, mag-i-initiate, magpo-push na baguhin ang konstitusyon. Bakit may mga politikong involved? And di umano binayaran pa. So, sabi din ni Senador Amy noong mga nakarang araw, may mga tampo daw ang kanyang pinsan sa kanya kasi si Speaker Martin, dahil bakit masyado daw Duterte, bakit daw masyadong maka-VP Sara at makatatay Digong si Senador Amy. Ang pinagtataka ko naman, mga ate at kuya, sino ang campaign manager ni VP Sara nung kampanyahan? It was Martin Romualdez. Hanap ako ng picture bago natin i-play yung video kung sino ang totoong Marcos at hindi. Kasi, kumbaga, maanghang yung banat ni Senadora Amy kahit maayos yung pagkakasabi niya Yes. Okay, hanap tayong picture. Thank you so much, Ate Kathy. Ate Kathy Jessica. Ito, yan, mga pictures na lang, as proof na lang na ang campaign manager po, mga ate at kuya, ni VP Sara. Ayun ito nga yung article, yan. Yung naka-green si VP Sara and blue and si Martin. Lakas CMD to back Sara Duterte's candidacy in 2022.
Martin Romualdez to run. Ay, Pokemon. As Sara Duterte's VP. Oh! May article na ganito. Ito tong picture na to. Meron palang speculations na magiging vice president pa si Martin ni VP Sara. Kung tatakbo si VP Sarang presidente. Article to ng ABS-CBN. Huwag na nating open, mapapahaba tayo. Pero ang campaign manager, baka nga, dahil nga po hindi tumakbo si VP Sarang president, nag-VP na lang ni PBBM, naunsyami ang pangarap ni Martin Romualdez na maging vice president. Nagbabalak yata palang maging katandem ni VP Sara. Kaso mo si VP Sara, tumakbo na lang VP. Kung gugustuhin nito maging VP, hindi siya mananalo kay VP Sara. Anak ng dating Pangulo, hindi masyadong kilala. Kahit na pinsan ng mga Marcos, matatalo siya kay VP Sara. So siya na lang yung nag-decide na lang siya maging campaign manager ni VP Sara. Meron pong mga tawag doon, may mga analysis mga adat kuya ang ilang mga political vloggers na kaya daw si Speaker Martin, can you verify Speaker Martin na ikaw ay nag-decide na lang maging campaign manager ni VP Sara para mapag-aralan mo ang galaw ni Inday? Inaaral na daw ni Speaker Martin, kampanyahan pa lang, kung ano ang strategies ni VP Inday. Kumbaga pinag-aaralan na niya ang galawan ng pangalawang Pangulo natin ngayon, panahon pa lang ng kampanyahan, para kapag naglaban sila in the future, alam na niya kung paano gipain si VP Sara. Sabi ng mga political analysts. Sumaside, siya eh. Sumaside, side, ano ba tawag dyan? Sumaside view, side something, side seeing, whatever. Sinisilip niya si VP Sara ng patagilid or something. Ginaganon-ganon niya. So, ngayon, campaign manager ka ni VP Sara, na ipanalo mo si VP Sara, grabe ang pasalamat ng pangalawang Pangulo kay Speaker Martin nung nanalo. Bakit kinakalaban mo ang pangalawang Pangulo ngayon, sir? Kaya ka natawag na tamba. Hindi nga ikaw pinangalanan kaya lang tumatak sa'yo. Anyway, tamba ka bang talaga, sir? Eto pinsan mo nagsasalita na against you. Kasi hindi na tama ang ginagawa mo. Parang ikaw ay naghahari-harian, sir. Yun ang tingin ng marami. Lagi kang visible. Ikaw ang apunong abala. Samantalang ang Hello Kitty, lakwatsa ng lakwatsa. Parang ikaw na ang Pangulo ngayon. Tapos sa sobrang pag-flex mo ng power, sir, na ipakulong si Dr. Lorraine Badoy, si Ka Eric, 'di ba? Dahil na question lang yung iyong traveling expenses, hindi ka naman inakusahan. Bakit ganon? Tapos lahat ng pumupuna ngayon sa iyo ginugurgur. Ay iba talaga itong power tripping kung meron man. Mabuti lang kung hindi man binabangga ni Hello Kitty ang kanyang pinsan, at least yung ate. Isa rin yan sa dapat yung ma-appreciate kay Senadora Amy, mga adat kuya. I know marami sa inyo ang hindi na-appreciate si Senadora Amy dahil siya ay Marcos din, pero hindi rin naman maganda yung idinadamay natin lahat. Isipin nyo yung ganyan. Well, karapatan nyo yan na hindi ko kayo kinokontra dyan, pero similar lang din yan sa pagiging racist. Kung kayo ay nabalahura ng Indiano, ang tingin nyo na sa mga Indiano ay mga kung kayo nakaamoy ng mga Arabong mabantot, ang tingin nyo na sa lahat ng Arabong mabantot. Kung ang mga manakawan ng Pinoy, ang tingin nila sa atin magnanakaw, gaano kasakit yun? Same thing, di ba? Same thing. Porque Marcos, magkakadugo, pare-pareho na. Hindi naman. May prodigal son, may mga good son, may mga good child, di ba? Anyway, let's listen to Senadora Amy sa kanyang banat. Dito niya sinupla-supla si Speaker Martin and talagang maanghang yung sinabi niya. Ewan ko lang kung tatablan si Speaker Martin sa sinabi ng mahal na senadora. Let's listen. Hindi na tama ang ginagawa ninyo kay VP Sara at kay Presidente Duterte. Hindi tama yun. Hindi naman nakikipag-away. Sinasabing napakatapang ng mga Duterte. Matapang nga, bait-bait sa atin. Wala namang ginawa kundi tumulong. Nakipag-alyado, kaya nakabalik. Ano pang gusto mo? Ba't natin inaaway ang hindi nakikipag-away? Correct. Nagalit sa akin. Bakit daw ganon? Mas Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Yeah. Sa loob-loob ko, hindi ka naman Marcos. Hello. Hindi na tama ang ginagawa ninyo kay VP Sara at
So, mas Duterte pa daw, sabi raw ni Tamba ha. So, siguro nakakapag-usap sila. Maybe a phone call or something. Yeah? Or maybe kapag may mga gathering yung pamilya. Nagkikita naman yata yan over the weekend eh. So, mas Duterte pa daw di ba? Mas Duterte pa daw si Senadora Amy kesa sa pagiging Marcos niya. Kasi nga masyadong samba si Senadora Amy sa mga Duterte. Masyadong suporta. Mas Duterte ka pa kesa sa pagiging Marcos mo. Parang ganun yung sinabi doon. The audacity. So, para bang kilalang kilala ni Speaker Martin ang 'di ba, anong tawag diyan, ang values ng mga Marcos eh. Parang gano'n. Parang mas Duterte ka, parang hindi ka Marcos, parang gano'n yung tono ni Speaker, tama ba? Parang hindi ka Marcos kasi para ka ng Duterte eh. So parang ang sagot ni Senadora Amy, bakit alam mo kung anong pagiging Marcos eh hindi ka naman Marcos? Anong alam mo, eh Romualdez ka. Kamag-anak lang naman kita sa ina. So kung i-apply nyo sa iyong sarili mga ate at kuya, halimbawa, ang apelyido mo ngayon ay Reyes dahil sa tatay mo. Tapos ang apelyido ng nanay mo ay Cruz. 'Di ba? Cruz. Kamag-anak mo si Tamba sa nanay mo eh. Cruz si Tamba. Tapos sasabihin ni Tamba, naku, parang hindi ka naman Reyes. Para kang Salazar. Anong karapatan mong, bakit kilala mo ang Reyes? Ang father side ko? Tamba? Kilalang kilala mo ang aming values, ang values ng mga Marcos, ang values ng mga Reyes? Eh, Cruz ka. Kaapelyedo ka, mag-anak lang kita sa ina. Hindi ka kaapelyedo, hindi ka kamag-anak ng ama naming Reyes. Gets nyo? Romualdez siya, apelyedo ni Madam Imelda. Hindi ka mag-anak ni Tamba, ang Marcos, na lahing Iloco. Sina Tamba ay lahing Leyte, anong alam niya? At bakit kung makasumbat-sumbat ka, di ba? Parang gano'n, sumbat yun, di ba? Kung makapuna ka, akala mo Marcos ka. Hindi nga ako pinupuna ng mga side ng tatay ko. Baka gano'n nasa isip ni Senador Amy, no? Hindi nga ako pinupuna ng mga tiyuhin ko sa tatay ko. Ikaw pa tong mamaro. Nasukal pa ni Senadora Amy. Maganda yan. And also, mas maganda kung itutuloy ni Senadora Amy ang investigation doon sa 20 million per congressman na bayan para i-push ang People's Initiative magpapirma, and may mga 100 to 10,000 pang budget para sa mga mapapapirma sa People's Initiative. Sino ang makakaladkad dyan? Todo deny ngayon ang lower house, sabi Bicol daw ang nagpasimula niyan. Kongresista daw sa Bicol. Naniniwala kayong taga Bicol ang nagpasimula? O ang kamag-anak sa ina niya? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.